Mahal manindog ta, minamahal diri kita sa pinaka-espesyal nga gawin sa ating mahal Pinoon ang pagkinig salita ng Dios. Hihatag po nato ang pagkakataon sa ating milabay preacher Barry Jojo Aban. Praise the Lord. God bless you po, beloved preacher, Mother Jerry. Galgo, minamahal tayo po lahat ay manalangin. Hallelujah. Pagpalain po tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Amang banal, Diyos na dakila at mapagpala sa iyong matamis at makapangyarihang pangalan, Kristo Jesus. Pangalan na ibinigay sa silong ng langit at ibabaw ng lupa na isang sukat lamang naming ikaligtas. Panginoon, sa iyong pangalan kami umaasa at nagtitiwala. Nagpapaabot ng aming papuri at pasasalamat sa lahat-lahat ng kabutihan na ginawa mo sa aming mga buhay, Panginoon. Kailanman na hindi ka nagkulang. Kailanman na hindi mo kami iniwan. Kailanman na hindi mo kami pinabayaan. Minsan ang sa oras na ito, mahal na Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong mga banal na salita na siyang pagkain ng aming mga kaluluwa. Batid mo ng aming pangailangan, magyabang lingkod, tunay na saganang akin na wala po akong magagawa. Mahal na Panginoon, anoint the words that is, Lord, put thy words in my mouth. The leading prayer of our beloved Honorable Pastor, sama-sama naming sinasaway, ginaghapos lahat ng demonyong hadlang, gawat na lang ng kaaway. Cast out right now and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say, amen. Minamahal, malakas na palakpak ang ating ipaabot sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Purihin at luwalhatiin po ang dakilat banal na pangalan ng ating mahal na Panginoon. At bago pong lahat, mga minamahal, aking pinapaabot ang pinakamataas na kapurihan, kaluwalhatian po at pagsamba ay nauukol po lamang sa ating buhay at papagpalang Diyos sa matamis at makapangyarihang pangalan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. I give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist Wildy Estrada Almeida, the in-time prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved Assistant Pastor, our beloved children, who blessed the Almeida family, and pleasant evening po sa ating beloved ordained preacher, beloved Kuya Andy, at Nene sa kanilang pong buong pamilya, maging sa aking beloved ko preachers, beloved ko workers, at sa puso mga katuwang sa manalaubasan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. At sa ating pong mga webcast viewer, happy viewing po. Kung meron pa tayong mga bisita, welcome po sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. At sa lahat ng ating minamahal at mga ginigiliw po nating mga kapatid sa pananampalataya na narito sa oras na ito, ay magandang gabi po, minamahal sa inyo pong lahat. Ang pinakamataas muli, ang pinakamataas na papuri at pagluwalhati ay nauukol lamang sa ating mapagpala at buhay na Diyos sa makapangyarihang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Patuloy po yung ating reminders, mga minamahal, regarding po sa protocol ng government, mga minamahal, yung ating mga face mask, mga minamahal, yung face shield po natin, yung social distancing ay patuloy po nating minamahal isagawa, mga minamahal, bilang pagsunod po sa kautusan ng ating gobyerno. Pagpalain po tayong lahat ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Sa oras na ito, mga minamahal, ihanda po natin po mga ballpen, ating po mga papel, para po sa ilang mga talata, mga minamahal, lalo't higit sa lahat, ang ating po mga sarili sa pakikinig ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, hindi man po karapat-dapat, mga minamahal, yung mga abang lingkod ang naatasan upang mangaral ng salita ng ating mahal na Panginoon. Ang Diyos po ang maglangis at magpala sa kanyang mga banal na salita. Ang ating maikling topiko ngayon, mga minamahal, the unmerited favor. Yung word unmerited, mga minamahal, it means undeserved, mga minamahal, unworthy or unqualified. Yung word na unmerited, hindi po tayo, mga minamahal, deserving. Regarding of salvation, hindi tayo deserving. Mga minamahal, hindi tayo worthy kung iisipin lang. Hindi po tayo qualify sa kaligtasan na ating tinatamasa ngayon. Mga minamahal, kung standard ng mahal na Panginoon ang ating pagbabasihan. Amen? Dahil wala pong qualify sa atin. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Wala pong deserving sa atin. Wala pong worthy, mga minamahal sa atin. Tayo po ay, mga minamahal, narito tumatamasa ng biyaya at pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Huwag na huwag po nating kakalimutan. Ito'y dahil po sa kahabagan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Dahil sa habag ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Kung standard ng mahal na Panginoon ang magiging basihan, mga minamahal, sa kaligtasan,
wala pong karapat-dapat sa atin ni isa. Wala pong makakapasa sa atin ni isa. Wala pong worthy sa atin ni isa. Wala pong qualify sa atin ni isa, mga minamahal, kung standard ng Diyos ang pagbabasin, standard ng pananampalataya, standard ng holiness, mga minamahal, standard ng Diyos ang basihan, wala pong qualify ni isa sa atin. Mabuti na lang, minamahal, merong salitang kahabagan. Merong salitang habag. Everybody shout, praise the Lord. Dahil kung wala ang habag, mga minamahal, maaring, mga minamahal, hindi natin masumpungan ang dakilang kaligtasan na ibinigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Kaya gayon na lamang yung ating mga minamahal, pagpapasalamat sa Diyos. Malalim yung uri ng ating pagpapasalamat, mga minamahal, yung gratitude natin sa mahal na Panginoon. Sabi pa nga ng kanta, even the million angels could not express that kind of gratitude. Hindi po kayang ipaliwanag, mga minamahal, ng milyong-milyong anghel, yung napakalalim nating, mga minamahal, pagpapasalamat. Kapag maunawaan po natin yung kahalagahan ng kaligtasan na ibinigay sa atin ng ating mahal na Panginoon, magpapasalamat ka, mga minamahal, ng malalim na uri ng pagpapasalamat sa biyaya na ibinigay sa iyo ng ating mahal na Panginoong Kristo. Start from the very beginning. Mga minamahal, ang kaligtasan ay hindi po ito para sa atin. Wala po tayong, mga minamahal, lugar pagdating sa kaligtasan dahil ang kaligtasan ay para lang sa mga Israelita. Hindi po ito para sa atin dahil ang tawag sa atin ay mga hintel. Amen? Tayo po'y galing sa lipi, mga minamahal, hindi po tayo galing sa lipi ni Abraham. Ang tinatawag ng mga Israelita, mga Hudyo, sila lamang po yung karapat-dapat nung unang panahon para sa kaligtasan. Ang hintel ay wala pong puwang sa langit. Ang mga hintel ay wala pong lugar sa kaharian ng Diyos. Ang mga hintel ay wala pong, mga minamahal, pagkakataon upang makasumpong ng dakilang kaligtasan. Ngunit ang kaligtasan ito ay tinatamasa natin ngayon. Ito'y dahil sa habag ng Diyos. Amen. Kaya kung kukunin mo yung word na habag, walang salitang habag, maaring wala ring langit, walang kaligtasan, mabuti na lang, mga minamahal, merong salitang kahabagan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya, ang sabi rito sa Biblia, mga minamahal, Ephesians chapter 2 verse 12, kay Lipo, basahin natin ang talatang ito at unawain po nating mainam ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. Libro sa mga taga-Epeso, Kapitulo 2, versikulo 12. Hinumdumin ninyo, nga niadtong panahon na, kamo walay kalubutan kang Kristo. Nahigawas kamo sa katilingban sa Israel, ug mga dumuluong sa mga pakisaad mahitungod sa saad sa Dios. Ug dinhi sa kalibutan kamo mga walay kalauman ug usab mga walay Dios. Amen. Praise the Lord. Sa aklat ng taga-Epeso, Kabanata 2, ang talata ay 12. Na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel, at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipa ng pangako, na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Ito po tayo noon, mga minamahal. Ang tawag po sa atin, we are called Gentiles in the flesh. Amen. Gentiles in the flesh. Hindi po tayo Hudyo, hindi po tayo Israelita, dahil ang lipi natin ay hindi galing, mga minamahal ko, kay Abraham. Kaya tinawag tayong hintel, mga minamahal, Gentiles in the flesh. Ang sabi rito, mga minamahal, sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 12, mga minamahal, we are departed from Christ. Malayo tayo sa mahal na Panginoon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Tayo po'y malayo, hiwalay. Sabi ng banal na Biblia, mga minamahal sa 12, ngayong panahon, yaong mga hiwalay kayo kay Kristo. Tayo po'y hiwalay sa ating mahal na Panginoon. Hindi kagaya ngayon, mga minamahal, sa panahon ng kagipitan, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon ang ating tinatawag. Panahon ng problema, ang mahal na Panginoon ang ating tinatawag. Noong unang panahon, nangangapa tayo sa dilim. Kapag may problema tayo, may kahirapan tayo, may suliranin tayo, hindi natin alam kung sino ang ating tatawagan. Hindi natin alam kung sino ang ating lalapitan. Ngunit ngayon, kapag may problema, nababahala tayo, nababagabag tayo, mga minamahal, alam natin kung sino ang ating tatawagin. Alam natin kung sino ang ating lalapitan. Hindi na tayo nangangapa
nangangapapa sa dilim. Dahil nung unang panahon, hiwalay tayo sa mahal na Panginoon. Sabi ng banal na Biblia, we are departed from Christ. We are alien from the commonwealth of Israel. Sabi ng Tagalog, mga minamahal, hindi tayo kabilang sa bansa ng Israel because we are Gentiles. We are not belong in the nations of Israel. Dahil hintil tayo, mga minamahal. Una, hiwalay tayo sa mahal na Panginoon. Pangalawa, we are not belong in the tribe of Israel. Everybody shout, praise the Lord. What is the nation of Israel? A nation of Israel is a blessed nation. Amen. Pinagpalang bansa. Ang bansa ng Israel. Dahil blines sila ng mahal na Panginoon. Yung pangako ng mahal na Panginoon ay nagaganap maging sa ating kapanahunan ngayon. Dahil ang Diyos ay hindi nakakalimot sa kanyang mga pangako. Amen. Nangako ang Panginoon kay Abraham. Nangako ang Panginoon kay Isaac. Nangako ang Panginoon kay Jacob. Yung promises ng mahal na Panginoon, yung mga pangako ng Diyos, hindi po yan kalilimutan ng Panginoon dahil isa po yan sa mabuting katangian at ugali ng mahal na Panginoon na kailanman ay hindi po mawawala sa Kanya. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Blines ng Diyos yung bansa ng Israel. Imagine, sabi nung uncle ko, napunta sa bansa ng Israel. Meron pong kalsada sa boundary ng Israel and Palestine. Kalsada po yan, mga minamahal, mahabang kalsada. Ngunit takang-taka siya. Dahil, mga minamahal, sa kanan, lupa ng Palestine, sa kaliwa, lupa ng Israel. Pero nagtataka siya, mga minamahal, napakaraming puno doon sa bandang kaliwa, mga minamahal na nasasakop ng mga minamahal bansa ng Israel. Ang gaganda ng bunga, ang tataba ng puno, mga minamahal. Ngunit doon sa lupa, mga minamahal ng Palestine. Amen? Sabi niya, mga minamahal, walang damo, walang puno, mga minamahal na namumunga at tumutubo. Diba? Grabing blessing ng mahal na Panginoon sa bansa ng Israel. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. We are not belong in the nation of Israel. Sabi, Commonwealth of Israel. Hindi tayo, mga minamahal, nabibilang doon sa bansa ng Israel. Pangatlo, we are strangers from the covenant of promise. Sabi sa Tagalog, mga minamahal, tayo po ay, mga minamahal, walang pag-asa. Hindi po tayo kasama, mga minamahal, patungkol sa tipan ng pangako ng ating mahal na Panginoon. Amen? Exempted po tayo, hindi po tayo kasama, mga minamahal, regarding doon sa pangako ng mahal na Panginoon sa bansa ng Israel. Pang-apat, mga minamahal, we are having no hope. Wala po tayong pag-asa. Nabubuhay tayo. Imagine, gaano po kahirap para sa isang tao ang mabuhay ka na wala kang pag-asa. Ganon ang buhay natin noon. Amen? We are living, having no hope. Nabubuhay tayo na walang pag-asa. Para kang mga minamahal living dead, para kang buhay na patay. Dahil sa buhay ng taong nagbibigay sa atin ng kalakasan, mga minamahal, walang iba kundi yung pag-asa natin. Kagaya sa ating paglilingkod ngayon, maraming pagsubok, maraming problema, maraming kahirapan, pero hindi tayo nakatutok sa problema, hindi tayo nakatutok sa kahirapan, hindi tayo nakatutok sa pressure ng ating government, nakatutok tayo doon sa pag-asa na ipinangako ng ating mahal na Panginoon. Nabubuhay tayo ngayon dahil sa pag-asa. Nagpupuri tayo ng punong-puno ng kagalakan at kapayapaan sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Dahil sa pag-asa na itinanim ng mahal na Panginoon sa ating mga puso na siya'y tapat at totoong Diyos na ating pinaglilingkuran. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. We are living no hope noong unang panahon. Nabubuhay tayo ng walang pag-asa. At ang pinakamasaklap pa, nabubuhay tayo na walang Diyos noong unang panahon. Ang Diyos natin noon, ang sarili natin. Ang Diyos natin noon, ang pera natin. Ang Diyos natin noon, mga minamahal, mga bagay na material na nasa atin. Kakaiba ngayon, mga minamahal, dahil iisa na lang ang Diyos na ating pinupuri. Iisa na lang ang Diyos na ating sinasamba. Iisa na lang ang Diyos na ating linuwalhati. Walang iba kundi ang Diyos na pinagmulan ng ating buhay. Diyos na pinagmulan ng ating kalakasan. Ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Di ba? Miserable.
Yung kalagayan natin noon, mabuti na lang, may salitang habag. Minamahal, huwag ninyong sayangin yung habag na yan. Huwag ninyong sayangin yung kahabagan na yan na ibinigay ng mahal na Panginoon. Sino ba tayo? Sino ka ba? Tingnan mo ang sarili mo, tingnan mo ang sitwasyon mo sa buhay. Sino ka ba para bigyan ng panahon, ng oras, ng pagkakataon ng mahal na Panginoon para makasumpong ng dakilang biyaya at pagpapalang ito na ating tinatamasa ngayon? Tayo po'y wala, basahan lang tayo marungis, marumi sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Ngunit ang dahil sa habag ng Diyos, pinulot ka ng mahal na Panginoon ba? Pinulot ka ng Diyos, galing ka sa basurahan. Basura ka siyempre, nasaan ang basura? Nasa basurahan. Basura ka lang. Marumi ka, marungis. Kaya nga wala tayong karapatan na magmayabang sa harapan ng Diyos. Wala tayong karapatan na magmapuri. Wala tayong karapatan na magmalaki. Wala tayong karapatan ni katiting. Wala tayong karapatan na magmayabang, mga minamahal sa Diyos. Dahil lahat ng nasa iyo, mga minamahal, ay galing sa mahal na Panginoon. Isinilang kang walang-wala, hubot-hubad ka. Wala ka, isinilang kang wala. Ngayon, mga minamahal, grabing blessing na ibinigay ng ating mahal na Panginoong Jesus, mga minamahal, biyaya na galing sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang tawag po sa atin ay mga hintel. Ngunit nang dahil sa habag ng mahal na Panginoon, tayo po'y binigyan ng pagkakataon para makasumpong ng dakilang kaligtasan na mula sa ating mahal na Panginoon. Alam po ninyo, sabi ng banal na Biblia, magpasalamat kayo. Dahil ang mga Israelita ng kaligtasan ay para lang sana sa kanila. Rineject nila yung kaligtasan. Hindi nila tinanggap yung kaligtasan na dapat sana ay para mga minamahal ko sa kanila. Dahil sa kanilang pag-reject, doon sa kaligtasan na dapat sana ay para sa kanila, yun ang nagbigay sa atin ng pagkakataon upang masumpungan ang kaligtasan at habag ng ating mahal na Panginoon. Kaya, yung ating topic ay unmerited favor. Amen? Word unmerited, unworthy, unqualified, undeserving. Hindi tayo karapat-dapat sana sa favor na ito ng mahal na Panginoon. Kaya ngayong kaligtasan ito ay higit pa sa ginto. Ang kaligtasan ito ay higit pa sa kayamanan. Ang kaligtasan ito ay higit pa sa mga material na mga bagay. Ang kaligtasan ito ay higit pa sa buhay natin, mga minamahal. Kaya ang turo sa atin ng ating minamahal at ginagalang na pastor, yakapin natin ang mahigpit. Amen. Yakapin natin ang mahigpit. Itong kaligtasan ito, hindi ito kayang bayaran ng milyon. Walang katumbas na halaga. Walang katumbas na salapi. Yung kaligtasan ito na ibinigay sa atin ng ating mahal na Panginoon, ang kaligtasan ay para lang sa mga Israelita, wala sa atin. Kagaya ng sinabi ko kanina, we are living no hope, we are living, mga minamahal, na walang Diyos. We are not belong in God's commonwealth, in God's promises. Hindi tayo belong, mga minamahal, sa bansa ng Israel. Tayo po, yung mga tao, mga minamahal, na bubuhay na walang pag-asa. Ngunit ngayon, pinagpala tayong lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Although na hindi tayo worthy, although na hindi tayo qualified, although na hindi tayo deserving, although na hindi tayo worthy, mga minamahal, sa great blessing na ito na ibinigay ng ating mahal na Panginoon, pero nandito pa rin tayo, mga minamahal. Ramdam natin yung kahabagan ng mahal na Panginoon. Diba? Amen. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Nananatili ka, kapatid, nananatili ako, tayong lahat. Dahil kumbinsido tayo sa puso, sa isip, kumbinsido tayo na totoo ang Diyos. Hindi tayo kinumbinsi dito ng tao. Dahil kung tao lang ang nagkumbinsi sa atin, maaaring wala na tayo dito ngayon. Kung tao lang ang kumbinsi sa atin, maaaring wala na tayo dito ngayon. Sa dami ba naman ng pagsubok? Sa dami ba naman ng mga katitisuran? Sa dami ba naman ng mga problema? Sa dami ba naman ng mga suliranin na ating nakikita? Kung tao lang ang nagkumbinsi sa iyo, sa akin, sa atin, mga minamahal, maaaring wala na tayo rito ngayon. Ngunit ang nagkumbinsi sa atin, mga minamahal, yung pagkilos ng makapangyarihang kamay ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nating isigaw kahit sa lahat ng dako na ang Diyos natin ay totoo, ang Diyos natin ay buhay, ang Diyos natin, mga minamahal ko, ay makapangyarihan. Malakas na palakpak ang ibigay natin sa mahal na Panginoon.
Salamat dahil sa bansa ng Israel, rineject nila. Sabi ng Biblia, magpasalamat kayo. Dahil tinanggihan ng mga Israelita ang kaligtasan na dapat sana ay sa kanila. Dahil sa kanilang pagtanggi sa dakilang kaligtasan ito, ikaw at ako, nabigyan tayo ng puwang, nabigyan tayo ng pagkakataon upang ang kaligtasan ito ay ating masumpungan. Basahin natin Romans chapter 11 verse 17. Kindly. Libro sa mga taga-Roma, Kapitulo 11, versikulo 17. Apan kung ang pipila ka mga sanga gipamutol, ug ikaw nga salingsing sa ulibo, nga ihalas, gisumpay lamang diha sa ilang dapit, aron makaambit sa kabahandion sa kaluoy, sa kahoyng ulibo. Amen. Praise the Lord. Sa aklat ng taga-Roma, Kabanata 11, ang talata ay 17. Datapwat kung ang ilang mga sangay nangabali, at ikaw na isang olibong ligaw ay isinanib ka sa kanila, at ikaw ay naging kabahagi nila sa ugat ng katabaan ng punong olibo. Amen. Praise the Lord. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. We are blessed among the blessed dahil yung chances na ibinigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Ito po yung malaking favor ng mahal na Panginoon na dapat sana ang kaligtasan ay hindi sa atin, ngunit binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon upang makaranas ng kaligtasan at biyaya na galing sa mahal na Panginoon. Sa verse 17, tatapot kung ang ilang mga sangay nangabali, at ikaw na isang ulibong ligaw, ang tawag sa atin ay wild olive tree. Ulibong ligaw, ikaw ay isinanib, mga minamahal sa kanila, at ikaw ay naging bahagi nila sa ugat ng katabaan ng puno ng ulibo, mga minamahal. Kaya tayo po'y tinawag na spiritual Israelites. Dahil yung mga original branches, yung mga original na sanga ng mga Israelita, dahil sa kanilang hindi pagtanggap, dahil sa kanilang pag-reject sa mahal na Panginoon, dahil sa hindi nila pananampalataya sa ating mahal na Panginoon, kinat off sila ng Diyos, binali sila ng Diyos, pinutol sila ng mahal na Panginoon, dahil hindi nila tinanggap ang kaligtasan, reject nila ang kaligtasan. Amen? Ipinako nga nilang mahal na Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Sila po ang sumigaw para ipako ang mahal na Panginoon sa krus. Reneject nila ang kaligtasan na inoffer ng Diyos, special na inoffer ng mahal na Panginoon para sa kanila. Reneject nila ito. At ang sabi ng Biblia, dahil sa kanilang pag-reject, binali sila ng Diyos. Pinutol sila ng ating mahal na Panginoon. Ikaw at ako, na ulibong ligaw, mga minamahal, tayo po'y isinanib ng Diyos sa orihinal na puno. Amen. Malakas na palakpak ang ibigay natin sa mahal na Panginoon. Isinanib ka ng Diyos sa orihinal na puno, walang iba, kundi ang ating mahal na Panginoon. Tayo po ay inihugpong, idinikit, isinanib tayo sa orihinal na puno na walang iba, kundi ang ating mahal na Panginoon. Kaya, mga minamahal, tawag sa atin, mga minamahal, ay spiritual Israelites. Grafted tayo, mga minamahal. Tayo po ay grafted lang. Amen. Yung word na grafted, naalala ko noon, mga minamahal, one time, may nakita po akong mga minamahal, talong. Pero mga minamahal, hugis kamatis. Amen. Pinakita rin nila, hugis kamatis pero talong. Nagtataka ako, bakit mukhang talong pero kamatis naman? Bakit mukhang kamatis pero talong naman? Mga minamahal, grafted pala yun. Amen. Mula po sa sanga, mga minamahal ng kamatis, hinugpong doon, isinanib doon sa puno, mga minamahal ko ng talong, nung bunga ng kamatis, pero talong. Diba? Pwede palang mangyari yon. Everybody shout, praise the Lord. Ganon yung salitang grafted. Tayo po ay mga grafted lang, mga minamahal. Ang tawag sa atin ng mga wild olive tree, yung original na sanga, mga minamahal, walang iba, kundi yung mga Israelita. Kaya sabi ng Biblia, magpasalamat kayo dahil sa hindi nila pagtanggap, dahil sa pag-reject nila sa kaligtasan na dapat sana ay para sa kanila, ikaw at ako ay nagkaroon ng puwang para sa kaligtasan. E ang kaligtasan ito ay grasya. Sabi ng banal na Biblia, hindi tayo naligtas dahil sa ating mga gawa, dahil marami tayong nagawa, no? Naligtas tayo, mga minamahal, dahil sa kahabagan ng mahal na Panginoon sa biyaya ng ating buhay na Diyos upang walang sino magmapuri sa kanilang mga sarili. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Romans chapter 11, verse 18 up to verse 19. Kindly po, mga minamahal.
Libro sa mga taga-Roma, Kapitulo 11, versikulo 18 hangtod sa 19. Nan ayaw pagpasigarbuhi ang mga sanga, kung magpasigarbo man gayud ikaw, hinumdumi nga dili ba ikaw mao ang nagsapnay sa punuan, hinua ang punuan mao ang nagsapnay kanimo. 19. Magaingon ikaw nga ang mga sanga gipamutol aron ikasumpay ako diha sa ilang dapit. Amen. Praise the Lord. Sa aklat ng taga-Roma, Kabanata 11, ang talata ay 18 hanggang 19. Huwag kang magpapalalo sa mga sanga. Datapat kung magpalalo ka, ay hindi ikaw ang nagkakandili sa ugat, kundi ang ugat ang nagkakandili sa iyo. 19. Sasabihin mo nga, ang mga sanga ay nangabali upang ako ay makasanib. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. God bless you po sa pagkabasa sa banal na salita ng mahal na Panginoon. Sabi sa verse 18, huwag kang magpalalo sa mga sanga. Boast not. Huwag tayong maging palalo, maging mayabang o magmayabang sa mga sanga na nabali. Amen. Instead, dapat magpasalamat tayo, mga minamahal, sa pagkakataon na ibinigay sa atin ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya itong pagkakataong ito ay wag na wag po nating sasayangin. Dahil sabi ng Biblia, pag makita ng Panginoon na hindi tayo nagpapahalaga sa dakilang kaligtasan na ibinigay sa atin ng mahal na Panginoon, pupwede itong kunin ng Diyos at ibigay doon sa mga naghahanap ng kaligtasan. Dahil sa panahon natin ngayon, maraming mga taong naghahanap ng kaligtasan. Hinahanap nila ang totoong paglilingkod. Hinahanap nila ang paglilingkod kung saan masusumpungan nila ang kapayapaan at kagalakan na hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Masusumpungan ang kapayapaan at kagalakan na hindi kayang ibigay ng mundo. Hinahanap nila ang totoong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Tayo ngayon, mga minamahal, narito pinagpapala ng mahal na Panginoon dahil narito tayo sa totoong gawain ng ating mahal na Panginoon through the leading prayer of our beloved Honorable Pastor na sumpungan natin ang lahat-lahat ng biyaya na galing sa ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng Biblia, huwag kang maging palalo sa mga sanga. Datapwat kung maging palalo ka, hindi ikaw ang nagkakandili sa ugat, kundi ang ugat ang nagkakandili sa iyo. Walang ibang nag-aaruga sa atin kundi ang ating mahal na Panginoon. Siya ang ugat, mga minamahal ng lahat ng ito, ugat ng ating buhay. Ang buhay natin ay sa Kanya nagmula. Ang kalakasan natin sa Kanya nagmula. Lahat-lahat ng nasa atin ay nasa ating mahal na Panginoon. Kaya siya ang nagkakandili sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya kung iisipin lang, mga minamahal, wala naman tayong dapat ipangambay. Wala naman tayong dapat ikatakot. Ano man ang mangyari sa mundo. Imagine, mga minamalang nagkakandili sa iyo, ang Diyos na nakakaalam kung ano ang bukas. Ang Diyos na nakakaalam kung ano mangyayari bukas. Ang Diyos na may saklaw ng lahat ng bagay. Ang Diyos na may lalang ng lahat ng bagay. Siya ang Diyos na nagkakandili sa iyo. Ang nais ng mahal na Panginoon, huwag tayong magmapuri. Isipin palagi natin, mga minamahal, na tayo po'y kinakandili ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Huwag tayong matakot. Huwag tayong mangamba. Huwag tayong mabalisa. Although na bilang tao, mga minamahal, kapag kulang tayo ng prayer, kulang tayo ng panalangin. Kaya nga po, mga minamahal, totoo po yung turo sa atin, mga minamahal ng ating beloved ordained preacher, na kailangan palaging mapuspos ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Dahil alam po ninyo ang pakiramdam kapag ikaw ay napupuspos ng presensya ng mahal na Panginoon. Anumang takot na nasa puso mo, anumang pangamba na nasa puso mo, anumang pag-aalinlangan, anumang pagkaruwag na nasa puso mo, lahat yan ay pinapawi ng ating mahal na Panginoon. Pinupuno ng Diyos ng pag-asa ang puso mo. Yan po ang totoo, mga minamahal. Sa sino man dito ang kapatiran na nakaramdam ng kapuspusan ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon, pagkatapos mong mapuspos, maramdaman mo yung kapayapaan at kagalakan na galing sa mahal na Panginoon. Amen? Yung lungkot, yung pagod, yung pangamba, yung pag-aalinlangan, lahat ng yan ay pinapawi ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Sa verse 19, sasabihin mo nga ang mga sanga ay nangabali upang ako ay masanib. Amen? Yun po ang dapat nating sabihin na, Lord, salamat
Salamat, mahal na Panginoon. Dahil sa pagtanggi, dahil sa pag-reject ng mga tao ng Israel sa kaligtasan na dapat sana ay para sa kanila, nabigyan po ako, mahal na Panginoon, ng pagkakataon upang makasumpong ng kaligtasan. Chances lang, yung kaligtasan na binigay sa iyo, pagkakataon lang yan. Kaya nga po, pag ibaliwala natin, hindi natin pahalagahan ng buong puso, hindi natin pahalagahan ng buong lakas, ng buong kaluluwa, ang kaligtasan na ibinigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Minamahal, kung ang orihinal na sanga ay binali ng Diyos dahil sa kanilang pagtanggi at pag-reject sa kaligtasan, sino ka para hindi baliin ng ating mahal na Panginoon? Diba? Sino tayo? O ang orihinal nga ng sanga ay hindi po nag-alinlangan ang mahal na Panginoon na puksain sila. Hindi natakot ang Diyos, mga minamahal, na tanggalin sila sa pagkasani, baliin sila ng ating mahal na Panginoon. Sino pa kaya tayo? Amen? Gaano pa kaya tayo kung ang orihinal na sanga ay binali ng Panginoon dahil hindi sila nanatili sa kahabagan ng ating mahal na Panginoon. Huling talata po, mga minamahal, Roma Kapitulo 11, versikulo 20. Kaili po, mga minamahal. Libro sa mga taga-Roma, Kapitulo 11, Yes, hallelujah. versikulo 20. Tinuod ka na, sila gipamutul tungod sa ilang pagkadili matinuon. Apan ikaw, magabarog pinaagi lamang sa pagtuo. Busa ayaw pagpahitaas. Amen. Nunua, pagbarog nga mahadlokon. Right. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sa aklat ng taga-Roma, Kabanata 11, ang talata ay 20. Mabuti, sa kawalan nila ng pananampalataya ay nangabali sila. At sa iyong pananampalataya'y nakatayo ka. Huwag kang magpalalo, kundi matakot ka. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang salita ng mahal na Panginoon. Palakpakan mo muli natin ang salita ng ating buhay na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Sabi ng verse 20, last verse po, mga minamahal, mabuti sa kawalan nila ng pananampalataya ay nangabali sila. At sa inyong pananampalataya, nakatayo ka. Amen? Dahil sa ating pananampalataya hanggang ngayon, nakatayo tayo. Ibig sabihin, hanggang ngayon, nananatili tayo sa gawain ng mahal na Panginoon. Hanggang ngayon, nananatili tayo sa kahabagan ng Diyos sa kabila ng maraming mga disappointment sa buhay, maraming discouragement sa paglilingkod. Gusto na nating tumalikod, gusto na nating umatras, mga minamahal, but still, nandito pa rin tayo, mga minamahal, iwinawagayway yung ating mga kamay sa pagpupuri, sa pagsamba ng mahal na Panginoon. Narito pa rin tayo umaawit sa Diyos ng may kagalakan. Narito pa rin tayo sumasamba sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, huwag kang maging palalo, bagkus matakot ka. Bagkus magpasalamat ka dahil sa kaligtasan. Alam ninyo, kung ang mahal na Panginoon, minamahal, ay walang habag. Wala tayo rito ngayon. Ang Diyos ay punong-puno ng pag-ibig, hindi masukat ang kanyang pag-ibig. Kaya nga po, sabi ng awitin, minamahal, if God isn't love, the ocean is dry, there is no stars in the sky, the sparrows can fly. Kung ang Diyos ay hindi pag-ibig, Amen. walang tubig ang dagat. Kung ang Diyos ay hindi pag-ibig, walang bituin sa langit. Walang ibon na lumilipad, mga minamahal, kung ang Diyos ay di pag-ibig. Narito tayo nananatili dahil sa kahabagan ng mahal na Panginoon. Awitan natin ang Diyos. Hallelujah. Sa puti ko ko'y hinako. Purihin natin ang mahal na Panginoon, minamahal. Sabi ng Biblia, huwag tayong magmayabang. Huwag tayong magpapuri. Minamahal. Dahil ito'y kahabagan lang ng mahal na Panginoon. Bagkus tayo magpasalamat dahil sa habag ng Diyos. Habang ko'y nabubuhay, Ito'y taglay. nabi ko'y Sambit ang papuri. puso ko'y umaawit. Diyos ngayon, kailan pa man, dakila yun. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat sa iyong habag. Mahal na Panginoon. Ang buhay mo't kalakasan, sa iyo
sa pag-aalay sa iyong harapan. Iba sa pagpapaligatig ang lahat ko'y nari. Jesus mo, pagpapababa. Aking sinasabi, sinasamba Kita, pinupuri kita. Pag-aaral ko'y itaas. Sinasamba kita, pinupuri kita. Diyos sa buhay ko'y Buhay ko'y kalakasan, sa'yo lamang Singgit na rin. inaray. Ringgan. Isang pagkakaroon Ringgan. sa'yo hinapan. Jesus. Iban sa pagpapaligatig ang lahat ko'y inaalin. Diyos mo, magpakumbaba. Aking sinasabi, sinasamba, kasama kita. Pinupuri kita. Pag-aaral ko'y itaas. Sinasamba kita. Pinupuri kita. Diyos sa buhay ko'y Sa ko'y naiiwan. Hallelujah. Sa pag-ibig mo, iyong buhay ay inano. Ito'y tanging pagkakataon. Sinasamba kita, pinupuri kita. Ang pangalan mo, kada. Sinasamba kita, pinupuri Diyos sa buhay ko'y Diyos sa buhay ko'y Diyos sa buhay ko'y dakila. Jesus. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Purihin. Inahabagan tayo ng Panginoon. Even though we're not worthy. Even though we're not deserving. Even though we're all sinners. Ngunit, hinahabagan tayo ng Diyos. Salamat sa ating mga pastor. Ang kanyang propeta ginamit niya sa ating kaligtasan sa ministeryo ito. Nagsagay-bisyo ipangalan Ebanghelyo. Tayo mga putol sa puno. Tayo kinahabagan ng Panginoon. Idinugtong sa kanyang puno. Ngayon, paligaya tayo, mga anak tayo ng Diyos na totoo. Nabigyan ng pagkataon kung pagmagmana tayo ng buhay na walang singgit. Hallelujah. Maraming salamat sa iyo, mahal na Panginoon. Manalangin tayo lahat, mga minamahal. Tapos puso tayo manalangin na magpagpasalamat. Inahabagan tayo ng ating Panginoon.
Upo, dakilang Diyos, sa manal sa pangalan mo, Panginoon. Maraming salamat sa habag at awa mo sa amin. Niligtas mo kami sa kamay ng kaaway sa lupang itong mundong makasalanan. Minuha mo kami upang, Panginoon, isama mo kami pagdating ng araw sa iyong kaharian, mahal na Panginoon. Maraming salamat for this great salvation you have given to us, Father. To the first prayer of the beloved pastor and the beloved children, kami po ay nagsusumamo sa iyo. Patawarin mo kami lubos. Lisip puso isipan namin, Lord. Abutin mo ng kapangyarang kamay mo mga webcast viewer na may magkapatiran sa mga sandaling ito. May karamdaman, may mga problema. Abutin mo sa pagpalain mo kami lahat sa oras ito. Ibabang kapangyarihan mo. Sa pangalan ni Jesus, singgit, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Patong kamay sa ulo nyo, mga minamahal, at tayo maglihas with authority. Yeso po malapain mabang yung kapangyarihan sa aming kalagitnaan, sulat na langit, ng dearly beloved pastor, when si Stana Luida, yung time prophet, Lord, Panginoon, pagalingin mo kami, alis si Madlas ang gawin. I bind the prophet Douglas. Demons and permit the sickness and diseases cast out from the might of Jesus be healed. Rat of problem, Jesus vices, best and chilling pinad, sinipi, sick, Jesus name. Hallelujah. Shalom. Brothers, praise the Lord. Palagpakan natin Diyos, mga namahal. Lahat tayo ay tumayo at iba yung kamot, kita'y mulukso o tulog kabisis. Singgit kusog. Amen. Ayaw mag-absent po. Biyernes, overnight, hanggang linggo. Magdala tayo ng mga bunga upang tayo pagpalain ng ating malapay. Iagin niyo po sa boxes natin diyan. Yung ating pledges, puti nga box ay 5 piso pataas sa ating TV program at ang brown ay sa ating lupa. Mga minamahal, patuloy tayo magbigay ng mga pledges, special offering sa ating church para tayo pananginan ng ating Panginoon. So dito maglangan, mga minamahal, tayo po ay manindog sa ating closing prayer. Itong beloved Brother Captain Nick, Brother Nick Ignaw, ipag-pray niyo po ang ating closing prayer. Praise the Lord. Magampo ta mga igsoon. Mahabagin at maawain na Panginoon sa una pong panalangin po ng aming kagalang-galang beloved Honorable Pastor. Marami pong salamat, mahal na Panginoon, sa tagumpay ng iyong banal na gawain. Yes. Na daman-dama po namin ang iyong presensya, mahal na Panginoon. Marami pong salamat sa iyong banal na salita. Pinagpala mo kami lalo higit sa espiritual, mahal na Panginoon. Maging sa aming kagalang-galang beloved Honorable Pastor, pagpalain mo siya na habang buhay sa kanyang kalusugan, mahal na Panginoon. Maging sa aming pag-uwi, ihatid mo kaming maluwalhati, makarating po kami sa aming tahanan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po. Magdamanaway kita mahal. We love you so much. Others Jesus loves you more. Tabangan ito lingkuranan at itong mga magpalihan strip po sa tumawa. The Lord, yes, I love you with the love of the Lord.